Nakaabang ngayon ang sambayanan sa mga susunod na mangyayari matapos sumuko ang umano'y utak ng bilyon-bilyong pisong pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Target ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee na isalang si Napoles at mga whistleblower sa ginagawa nilang investigasyon kaugnay ng kontrobersya. Narito ang report. Hindi nagtapos sa marcha nitong Lunes ang nag-aalab na damdamin ng mga Pilipino kaugnay ng bilyon-bilyong pisong pork barrel scam hanggang sa pagsuko at pagkakakulong ng umano'y utak nito na si Janet Lim Napoles. Isang una, ang abis isang tao is pangitaon lang si Napoles, kagdakpon siya, and that's it. Hindi na hasta dira lang. Kinanlan, engaged ang tao, kag mabantay ang tao, kag mangin parte sa proseso. Sabihin niya kung sino yung mga kasamahan niya na gumawa doon, dapat lang. Ibalik niya yung mga ninakaw niya. Pati ang umano'y special treatment sa kanya, binatikos ng madla. Hindi lang tinanggap sa Malacanang, hinatid pa sa Krame. At ang alam mo, nakagalit na sa akin, nung nag-offer pa ng immunity nung gawing i-consider na bilang state witness. Napakaraming nalalaman itong si Miss Janet Napoles. No? Siya ang nasa sentro nitong kontrobersiya nito at hindi nating nais na may mangyari sa kanya. Para mabigyan siya ng pagkakataon na maisiwalat, masabi, mabigay kung anuman ang mga impormasyon. Nakakulong ngayon si Napoles dahil sa kasong serious illegal detention. Ikinulong daw niya at ng kanyang kapatid na si Reynald Lim ang pork barrel scam whistleblower na si Ben Harluy. Pero bukod sa kasong illegal detention, haharapin ni Napoles ang kasong plunder. Isasampa ito ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman anumang araw. Hintayin nyo na lang. That's of course the target. That's the target. It would also include already some lawmakers. Hindi ko pa po pwedeng sabihin. Baka ilang ulit nang itinanggi ni Napoles ang akusasyong pangulimbat ng pera mula sa gobyerno. Lumutang ang apat na nagpakilalang dati umanong empleyado ni Napoles. Humarap sila sa NBI at nagsumite ng apidabit. Sa statement ng isang bagong saksi, nakasaad na may kaibigan daw si Napoles na isa umanong justice ng Sandigan Bayan. Nagsusul din umano si Napoles sa Bureau of Internal Revenue para hindi magbayad ng tamang buwis. Umaasa silang makakatulong ang pahayag nila sa kasong plunder na posibleng isampa kay Napoles. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang Sandigan Bayan. Si BIR Commissioner Kim Inares naman gustong malaman ang detalye nito para maimbestigahan. Bubusisiin na rin ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga bank account ni Janet Lim Napoles at kanyang asawa at mga anak. Pati na rin ang bank account ng mga kamag-anak at staff niya kasama ang ilang whistleblower. Ayon sa Court of Appeals, may probable cause para sabihing pwedeng nagamit sa iligal na gawain ang mga naturang bank account. They are now undertaking that bank inquiry. They issued letters already or notices to the banks involved. And they would normally require these banks to submit those records, copies of financial transactions or bank transactions. Umarangkada na ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pork barrel scam. Sumalang si Commission on Audit Chair Grace Pulido sa pagsimula nito. Anya, napunta ang 1.7 billion pesos na PDAF ng ilang mambabatas sa 8 non-government organization na konektado kay Napoles. 1.1 billion pesos dito galing daw sa pork barrel ng 4 na senador. Wala po kaming nakitang batas or ordinansya na nagbibigay authority para po sa paglipat ng pondo ng bayan from a government agency to a private corporation like an NGO. Handa raw si Estrada na patunayang di siya nakinabang sa PDAF. Sina Enrile at Unasan handa raw humarap kung ipatatawag. Suportado naman daw ni Revilla ang ginagawang hearing. Pero sa ngayon, wala raw ebidensyang magpapatunay na binulsa ng mga mambabatas ang pondo mula sa pork barrel. Batay po sa aming obserbasyon, meron pong pattern. But I will leave it to the investigating panel composed of the Ombudswoman and the DOJ Secretary determine if there was conspiracy. At this point, we cannot say for certain until na merong ebidensya na binulsa ng mga legislators.
We have to wait till the investigation is finished. We have to call the other witnesses, especially the whistleblowers. Sa pagdinig naman sa Kamara, nabanggit ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na 6 na kongresista ang nakapagbigay rin ng pondo sa mga NGO na konektado kay Napoles. Tinatapos pa raw nila ang kanilang investigasyon kaugnay nito. Nagsasagawa na rin ng sariling pagsisiyasat ang binuong Interagency Anti-Graft Coordinating Council. Pinangungunahan ito ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sandamakmak na papeles na ang sinusuri ng grupo gaya ng mga dokumentong galing sa COA, NBI at DOJ. We don't have any record of being tools of anybody. We assure you of the credibility of the result of the investigation. There is no such thing as kaalyado ng administration and hindi kaalyado ng administration. Idagdag pa sa bubusisiin nila ang aabot sa 101 billion pesos na natuklasan ng DOJ at NBI. Galing daw ito sa pork barrel ng mga mamabatas at Malampaya Gas Fund na nagmula sa operasyon ng Malampaya Natural Gas Fields sa Palawan mula 2007 hanggang 2009. Napunta raw ito sa mahigit 150 NGO. Inaalam nila kung naggamit ba ito ng tama. Aminado sila ni Senador Panfilo Lacson na may sistematikong pandarambong sa pork barrel. Nakita na raw niya ito noong maging senador siya noong 2001. Kaya mula raw noong 2003, di na siya tumanggap ng taunang 200 million peso PIDAC. Yung legislator, merong 20% minimum. So, depending nga sa insatiability noong legislator, umaakyat yun hanggang 30-40%. Less than 50% yung pumapasok sa programs of work. So, that explains, sabi ko, kaya pala lahat ng kalsada natin dito, maski sa ang kamaglakbay, buong Pilipinas, talagang kababago pa lamang, buwan pa lang binibilang, baku-baku na. Sa lahat ng kaguluhang ito, umaasang taong bayan na lalabas ang katotohanan, mananagot ang mga may kasalanan, at makikita ang laging sinasabing tuwid na daan. Ian Cruz, GMA News.